Bay na ng panahon, walang iwanang samahan. 77 taon ng pagsasama ng Pilipino at ng mga lingkod sa pagbabalita. Una sa radyo, una sa Pilipino. DZRH. Magkabagong bayanihan, serbisyong tapat sa iyo. DZRH. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. MBC Network News, broadcasting nationwide, worldwide, and netwide. From MBC Manila Broadcasting Company in Pasay City, ito ang MBC Network News. Sa headlines ng MBC Network News, Senator Leila De Lima malalaman ngayon kung ipapaaresto ng korte. Daan-daang salbahe at korap na mga pulis babiyahe papunta sa Basilan. Kongreso magdidesisyon na kung aaprubahan o pagdedebatihan pa ang death penalty bill. Sa trending news, pulis nakipagtalo sa gitna ng kalsada. Sa good news, paninipol at pambabastos sa mga kababaihan at LGBT community isinusulong na maging krimen. Sa Discovery, self-balancing motorcycle na imbento. Sa Alamba News, ano nga ba ang kinahinatnan ng kaso laban kay Janet Lim Napoles? Balita mula sa Beijing, Estados Unidos nagsagawa ng routine operations sa South China Sea. Sa Game Now, SMB at Ginebra parehong nakapasok sa Game 7. Sa showbiz, Mark Heras nagsalita na sa balitang buntis na ang girlfriend na si Winwin Marquez. Jessie Menjola muling kinundi na dahil sa pagpupost nito ng kanyang throwback picture. Sa Aliwan 100 Fiestas, ano nga ba ang Fertility Dance Festival? Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Samahan po ninyo ako ng kalahating oras sa balitaan. Narito ang detalye ng mga balita. Isang kabapasok na balita, may bago na namang pasabog si Senator Antonio Trillanes IV laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ito'y matapos iharap ni Trillanes sa publiko si SPO3 Arturo Las Cañas na nagdedetalye kung paano ipinapatay umano ni Pangulong Duterte na dating mayor pa ng Davao City ang radio broadcaster na si June Pala sa DDS. Kasunod na mga upak nito sa radyo laban sa alkalde. Ayon kay Las Cañas, isa siya sa trumabaho ng planong ambush kay Pala. Pero 2 beses silang nabigo. Nang 2 beses na makaligtas si Pala, doon niya kinausap si Pangulong Duterte na noon daw ay mayor na bumulong naman sa kanya na huwag magmadali. Naglaylo ang mga miyembro ng DDS at saka ikinasa ang ikatlong planong pag-ambush kay Pala at doon na nila napatay ang broadcaster. Matapos magtagumpay, sinabi ni Las Cañas na binigyan sila ni Pangulong Duterte na mayor noon ng 3 milyong piso na bayad sa magitan ng isang Sunny Buenaventura. Samantala, malalaman na ngayong araw kung ipapaaresto ng korte si Senator Leila De Lima kaugnay ng droga sa illegal na o kaso sa illegal na droga. Kung ano ang reaksyon nito o dito ng senadora, alamin natin sa report ni RH48 Sheila Idubas.
Malalaman sa araw na ito kung ipapaaresto ng korte si Senator Laila de Lima na sinampahan ng mabibigat na kaso sa droga. Inaasahang iraraffle ng Muntinlupa City Regional Trial Court Executive Judge ang reklamo ng Justice Department laban kay de Lima, bagay na hindi na umabot noong Biyernes. Titimbangin ng West na pupuntahan ang kaso kung mag-i-issue ng arrest warrant batay sa reklamo o kung hihingi pa sa prosecutor ng dagdag na katibayan laban sa senadora. Nauna nang sinabi ni de Lima na hinahanda niya na ang kanyang sarili bilang kauna-unahang presong politikal ng anyay rehimeng Duterte. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, ibabiyahe na po sa Basilan bukas ang halos 800 scalawags na pulis. Kung ano ang magiging pangunahing trabaho ng mga pulis na itatapon sa Mindanao, alamin natin sa report ni RH09 sa Nicasulia. Ibabiyahe na bukas patungo sa Basilan ang may 300 pasaway ng mga pulis. Ayon kay PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa, ang ipadadalang pulis scalawags ay isasabak sa mga teroristang Abu Sayyaf sa Basilan na kinatatakutan sa pamumugot. Itinakda bukas, Martes na madaling araw ang biyahe ng mga scalawag sakay ng C-130 aircraft ng Philippine Air Force. Nakahanda naman ang tanggapan ni Chief Superintendent Reuven Teodor Sindak, Regional Director ng PNP IRMM, na tanggapin ang nasabing mga pulis na nagsasabing masusubok sa Basilan ang tapang at galing ng mga salbahe at korap na mga pulis. RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, isang batalyon ng AFP handa na para sa drug war ng gobyerno. Magbabalita si 24 Edmar Estabilio. Inihayag ng Armed Forces of the Philippines na executive order na lamang ang kanilang hinihintay para kumilos sa pagtulong sa giyera ng pamahalaan laban sa illegal na droga sa bansa. Ito'y kasunod ng mensahe ni Pangulong Rodrigo Duterte na guest of honor sa PMA Alumni Homecoming sa kapulisan at militar na tumulong sa kanyang kampanya laban sa illegal na droga ay napapanahon. Pero nilinaw ni AFP Chief General Eduardo Año na ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang magiging main operating unit habang ang AFP ay sole suporta lamang dito sa pamamagitan ng pagtalaga ng karagdagang persa. Dagdag pa ni Año na mababahagi sila ng intelligence information sa PDEA kaugnay ng anti-drug operation. Matatanda ninatasan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang PDEA na manguna sa kampanya ng gobyerno laban sa illegal na droga habang ang Philippine National Police ay inaayos ang kanilang hanay kasunod ng pagpatay sa South Korean businessman na si GEQ ng umano'y ilang pulis. Yan ang DCRH News sa Campo Aguinaldo. Edmar Estabilio, RH24, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, magdedesisyon na ang Kongreso ngayong araw kung aaprubahan na o pagdedebatihan pa ang death penalty bill. Kung ano nga ba ang mas matunog na kahinatnaan ng panukala, alamin natin sa report ni RH48 Sheila Edubas. Itinakda ngayon ng Kongreso ang caucus para pag-usapan ang status ng death penalty bill. Sinabi ni House Majority Leader Rodolfo Fariñas na maaaring pagpasyahan sa meeting kung itutuloy pa ang period of interpellation sa kontrobersyal na panukala. Ayon sa kinatawan ng Ilocos Norte, naobliga siyang hilingin na ihinto na ang nasabing proceedings at itakda na ang botohan sa death penalty bill. Ginawa ni Fariñas ang pahayag bilang sagot sa diskarte ng mga tutol sa bill na gawing issue ang quorum para maantala ang pag-aproba sa panukalang ibalik ang parusang kamatayan. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, mahigit 200 boto pabor sa death penalty inakuna ng mayorya sa Kamara. Magbabalita si RH14 Letner Ciso Abinales. Tinaya ni Deputy Speaker Fred Castro na nasa 60 hanggang 70 lamang ang boto ng mga kongresistang tutol sa death penalty. Ibig sabihin, nasa 220 ang mga boboto ng pabor sa panukalang magbabalik sa parusang kamatayan. Ipinaliwanag ni Castro na kahit naman noong nakaraang caucus ng supermajority, ay sigurado na ang malaking suporta ng mga miyembro, lalo na anya ng maintindihan ng mga kasamahan ng issue at maging bukas ang liderato ng Kamara na huwag gawing mandatory ang pagpapataw ng parusang kamatayan. Ngayong araw muling magkakaroon ng caucus ng supermajority para pag-usapan kung tatapusin ang debate sa death penalty bill.
Pero naniniwala si Castro na bibigyan pa ng ilang araw ang anti-death penalty congressman na ituloy ang interpelasyon sa panukala bago ito tuluyang pagbotohan. Yan ang DCRH Newsletter, Ciso Abinales, RH14, nagilingkod sa pagbabalita. Samantala, si Senator Cynthia Villar at Manny Pacquiao pa rin ang pinakamayamang senador sa bansa. Kung magkano ang kanilang mga kayamanan? Alamin natin sa report ni RH09 sa Nicasulia. Si Senator Cynthia Villar pa rin ang pinakamayamang miyembro ng Senado na may assets at net worth na 3.5 billion noong December 15, 2015. Ang 3.5 billion kayamanan ni Villar ay galing sa real estate at construction business ng kanyang pamilya. Ang isa pang milyonaryo pero ang totoo ay bilyonaryong gaya ni Senator Villar ay si Senator Manny Pacquiao na may net worth na 3.0 billion pesos kabilang may 100 real properties na may aggregate value na 1.6 billion pesos sa General Santos at Digong P. Davao at sa mga bayan-bayan sa Sarangani Province. Ang iba pang senator na pasok sa Millionaires Club ay sina Senator Ralph Recto na may net worth na 511.3 million pesos, Senator Mig Zubiri na 118.9 billion pesos, Senator Sani Angara 118.3 million pesos, Senator Sherwin Gatchalian 93.1 million pesos, Grace Poe, Drilon, JB Ejercito at Dick Gordon. Ang pinakamahirap namang miyembro ng Senado ay si Senator Chis Escudero na mayroong lamang 5.85 million at si Senator Antonio Trillanes IV na may 5.98 million pesos. RH9, Sani Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, humirit ang CPP-NPA sa pamahalaan na ituloy ang peace talk sa kabila ng natigil na ceasefire sa pagitan ng dalawa. Sa katunayan, bilang positive gesture, pinakawalan ng CPP ang 6 nilang umano'y prisoners of war. Kung sino-sino ang mga ito, alamin natin sa report ni RH48 Sheila Idubas. Desidido ang Communist Party of the Philippines na ituloy ang peace talks sa pamahalaan at bilang positive gesture, iniutos ng CPP na palayain ang 6 na pulis at sundalong itinuturing nilang prisoners of war na nabihag kamakailan. Kabilang sa POWs na palalayain ng CPP sina PFC Edwin Salan na binihag sa Surigao del Norte, Sergeant Sulaiman Kalukop at PFC Samuel Garay na dinukot noong February 2 sa Sultan Kudarat. Kasama sa palalayain sina PO2 Jerome Natividad na binihag sa Bukidnon noong February 9, paramilitary Rene Dollar at Carl Mark na dinukot sa Davao Oriental noong February 14. Iginiit ng pamunuan ng rebeldeng komunista sa Pangulo na payagan ng peace panel na ituloy ang biyahe sa the Netherlands sa February 23 para ituloy ang naunang mga pag-uusap sa Oslo, Norway at Rome, Italy. Pinatigil ni Duterte ang pulong sa the Netherlands kasunod ng serye ng pag-atake at pagdukot ng NPA ng mga sundalo at pulis. Para sa MBC Network News, RH48 Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, militanteng grupong bayan muling nanawagan kay Pangulong Duterte na magbalik na sa peace negotiations. Magbabalita si 29 Live, Boy Gonzales. Kuya Boy. Kuya Boy, go. Yes. Muling hinimok ng militanteng grupong bayan ang Pangulong Duterte na magbalik sa peace negotiation matapos magpayag ng CPP-NPA na kahandang magpag-usapan ay isang bilateral ceasefire agreement. Ayon kay Renato Reyes, Secretary General ng Bayan, mahalaga na hindi bitiwan ng peace talk para magkaroon tayo ng pag-uusap kaugnay ng ugat ng armadong labanan. Mapapadalian niya pag-uusap o sa ceasefire sa agyat na pagpapalaya ng mga bilanggong politikal bilang isang matagal na raw kahilingan o demand para sa justisya. Tinukoy pa ni Reyes ang mga isapin kaugnay ng labanan ay maaaring pag-usapan ng dalawang panig sa negosasyon para sa ceasefire. Suportado naman ng grupong bayan tatlong progresibong miyembro ng gabinete sa kanilang magiging pag-uusap sa Pangulo. Ngayong araw, tumaas sila na magiging positibo ang kalalabasan nito lalo't interestaw na mamayan na magtuloy
ang peace talk. Kuya Boy, Yes. di ba sinabi ni Renato Reyes before na meron siyang direct access kay Pangulong Duterte? Hindi ba pwedeng gamitin yon para makausap niya si Pangulo ng diretso? Yes, dati, ano na Dati sila bukas sa- no? Nakapasok na sila sa Malacanang noon eh. Oo. Nung mas marami daw demand yung mga makakaliwa. Oo. Kaya, di ba, nung may ceasefire, pero nangyari, namatay na sindalo. Kaya nga binawi yung nagamon pa ng na babawin yung ceasefire. Oo. Inunahanan ng Pangulong Duterte, di ba? Binawi na yung ceasefire at pati na yung usapang pagkapayapaan ay ipinatigil. Pero yun ang panawagan nila, sana magtuloy-tuloy. At nalago ang isipan ng Pangulong magbalik sa usapang pagkapayapaan. Okay, maraming salamat, Kuya Boy. Wala sa Manila, pwede pwede na naglilingkod sa pagbabalita. Nagbabalita ng live si RH29, Boy Gonzales. Samantala, para sa ating balitang showbiz, Mark Heras nagsalita na sa balitang buntis na ang girlfriend na si Winwin Marquez. Ito yung anak ni Joey Marquez. Pagbabalita si RH43, si Rocky. Tuluyan nang binasag ni Mark Heras ang kanyang pananahimik sa kumakalat na issue na buntis na ang kanyang girlfriend na si Winwin Marquez. Ito'y matapos naman na kumalat ang mga picture ng pagbabakasyon nila sa Japan kung saan pinagdudahan din na nag-propose na ang aktor. Ito ang naging basihan ng mga netizen na nakikita sa mga naturang picture upang pagdudahan na buntis ang aktres. Kung ano ang naging reaction ni Mark Heras kaugnay sa nasabing issue, malalaman mamayang alas 12 ng tanghali sa aking STL, Showbiz Chismis Live. At yan aking balita. Ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Babala po sa mga nagmamaneho. Nako, kalmado lang po tayo sa magdadrive ha para hindi tayo magaya sa trending video na ito kung saan isang pulis at driver ng kotse ang nagtalo po sa gitna ng kalsada. Kung ano ang pinagtalunan ng dalawa, alamin po natin sa report ni RH44, Vien Dacles. Trending ngayon sa social media ang video ng isang pulis na nakipagtalo sa isang motorista sa gitna ng kalsada. Makikita sa video footage na mayroon ng mahigit 200,000 views na hinarang ng pulis ang kanyang motorsiklo sa daanan ng isang sasakyan matapos umano siyang ilang ulit na businahan. Kinatok ng pulis ang bintana ng sasakyan matapos tumawag ng traffic enforcer at ireklamo ang driver ng sasakyan na dumipensa naman na out of lane ang motorsiklo ng pulis kaya niya ito binusinahan. Bakit nandiyan ka saan? Ba't mo nilalabas yung balon mo? Nakita ko po itsura nyo kanina, yung ginagawa nyo po sa akin kanina. Ano ginawa ko sa'yo? Pinusinahan nyo po. Kasi nandito ka sa gitna lane ko. Kahit buhay ako po nauna doon sa lane nyo eh. Kaya nga, ba't ang magal mo? Binibusinahan kita, ito yung fast lane, di ba? Madaliin, sir. Hindi Bakit? po kailangan madaliin. Nasa mali kang lane. Bigla nyo po. Ito yung fast lane. Hindi kita kinat. Excuse me. Para sa MBC Network News, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Nasa fast lane pala yung pulis. Oo, may mga ganun talaga. Sige. Samantala, para sa ating good news, ikaw ba ay mahilig manipol ng mga dumadaang babae? Ganoon. Gamit ang alibay na you're just appreciating the arts. O kaya naman ay mambastos na mga katabi nating mga kabahagi o mga kapatid nating mga kabahagi po ng LGBT community. Bilang na ang inyong mga maliligayang araw at oras na maisabatas po ang mas pinaigpit na parusa laban sa tulad nitong gawain na are. At para sa kabuuan ng magandang balitang yan, narito po ang Good News Report ni RH09, Sunny Casulia.
Isinusulong na ni Senador Risa Hontiveros ang Senate Bill No. 1326 kung saan ay gagawin ng krimen ang catcalling, wolf whistling, cursing at iba pang kauring gawain ng pambabastos o nakainsulto sa mga babae at mga lesbian, gay, bisexual at transgender or LGBT community. Ayon sa naturang panukala, sinumang mapapatunayang lumabag dito ay pagmumultahin ng mula 1,000 piso hanggang 3,000 piso na may parusang mula 8 oras at community service hanggang sa parusang pagkakakulong ng 30 araw. Habang ang sinumang individual na mapapatunayang nagpakita ng kanyang maselang bahagi ng katawan sa hinaharas o biktima nito ay pagmumultahin din ng 3,000 piso hanggang 5,000 piso at maaaring makulong ng hanggang 6 na buwan. Sakali namang mapatunayan, nag-stalk o nanghipo ang isang individual ay pagmumultahin naman ng aabot sa 10,000 piso at maaaring makulong ng hanggang 6 na buwan. Matatandaang nauna nang isinulong sa Senado ang kahalintulad na panukala, ngunit limitado lamang sa loob ng opisina o anumang lugar na pinagtatrabahuhan. At yan ang ating Good News, RH9. Sani Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Ilan sa mga may ingay na balita ngayon ay ang tungkol sa kaso ni Janet Lim Napoles. Pero ano nga ba ang kinahinatnan ng kaso ni Napoles? Malaki ba ang posibilidad na tuluyan na siyang makalaya? Alamin natin sa report ni RH49 Rita Salonga. Naging usap-usapan ngayon ang pagsampa ng manifestation in lieu of rejoinder ng Office of the Solicitor General sa Court of Appeals kung saan sinasabi nito na mapawalang sala si Janet Lim Napoles sa kaso nitong serious illegal detention. Nahatulan na ng reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakakulong si Napoles sa nasabing kaso, kung saan siya at ang kanyang kapatid na si Jojo Lim ay illegal na idinita na ang kanilang pinsan at trabahador na si Ben-Hur Lui mula December 2012 hanggang March 2013. Marami tuloy ang nagtatanong kung bakit tila ang Solicitor General pa ang nagsisilbing abogado ni Napoles na dapat sana ay siyang maging tagapagtanggol ng Estado. Si Napoles maliban sa illegal detention case nito ay nahaharap rin sa patong-patong na kaso na may koneksyon sa 10 billion pork barrel fan scam. Si Louie ay isa sa mga whistleblower ng nasabing kaso. Balikan natin kung sino nga ba si Janet Lim Napoles at ano-anong mga kaso ang kinaharap nito. Para sa kabuuang balita, maglagon lang sa www.tcihnews.com. Para sa Alam Ba News, RH49, Rita Salonga, naglilingkod sa pagbabalita. Good news po para sa mga gustong magmaneho ng motorsiklo pero takot sa memplang. Parang ako yun Naimbento na po ang self-balancing motorcycle. Kung ano nga ba ang kaibahan sa ibang motorsiklo nito, alamin po natin sa report ni RH44, Vian Dacles. Are you planning to buy a motorcycle? But the problem is, you're afraid because of the stories of accidents that you've heard involving motorcycles. Worry no more dahil narito na ang self-balancing motorcycle. Ito ang kauna-unahang uri ng motorsiklo na gawa ng Honda. Tinawag itong riding assist motorcycles na maaaring mag-assist sa mga riders sa pagbabalance ng motorsiklo lalo na kapag ang bilis ng takbo nito ay mas mababa pa sa 3 metro kada oras. Kinuha ng Honda ang konsepto ng balancing system ng Asimo Robot at Unicup Electric Mobility Scooter at gumawa ng kanilang modelo kung saan lumabas nga ang riding assist technology. Sa nasabing technology, gumagamit ang Honda ng electronic steer-by-wire system na nagdi-disengage ng handlebars mula sa unang forks sa bilis na 3 meters per hour at ipinapasa nito ang control sa front wheel hanggang sa computer. Dahil dito, agad na masisense ng bike ang lean angles at agad na isiswing nito ang gulong sa kabila sa napakabilis na thousands of times per second upang labanan ang tendency na pagbagsak. Ina-adjust din ito ang anggulo ng unang forks at binababaan ng center of gravity ng motor upang ma-improve ang stability nito.
Ang resulta, isang motorbike na kayang tumayo mag-isa. Isa pa sa kahanga-hanga na kayang gawin ng riding assist motorbike ay kaya nitong sumunod mag-isa sa driver kung ipapark ito. At yan ang ating news cavalry, RH44, VM Douglas, naglilingkod sa pagbabalita. Balita mula sa Beijing, Estados Unidos nagsagawa ng routine operation sa South China Sea. Sinimula na ng US aircraft carrier na USS Carl Vinson ang tinatawag na routine operation sa South China Sea. Kasama ng nasabing carrier ang iba pang grupo ng warships. Ang nasabing deployment ay sa gitna ng tensyon sa pagitan ng China at Estados Unidos. Una rito, binalaan ng China ang Washington hinggil sa isyu ng sovereignty sa rehiyon. Samantala, balita naman mula sa Moscow, tigil putukan sa pagitan ng Ukraine, France at Germany sisimulan ngayong araw. Sisimulan na ngayong araw ng Eastern Ukraine ang itatakdang tigil putukan. Ayon kay Russian Foreign Minister Sergei Lavrov, ito ang napagkasunduan sa ginanap na pagpupulong sa pagitan ng Germany, France at Ukraine. Dagdag nito, ang kasunduan ay sisimulan din ng withdrawal ng heavy arms. Magugunitang nagkaroon ng kaguluhan sa pagitan ng Ukrainian Armed Forces at Russian-backed separatist matapos ang pagnanais na makontrol ang kanilang mga border. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas naglilingkod sa pagbabalita. Parehong nakapilit ng final at deciding Game 7 ang San Miguel Beermen at Barangay Ginebra Gin Kings sa kani-kanilang serye matapos manalo sa Game 6. Umarangkada sa shooting si Arvin Santos para sa San Miguel Beermen para bigyan sila ng malaking tulong sa opensa. 21 points mula sa 3 of 6 3-point shooting ang inambag ni Arvin Santos, dahilan para mabuksan ang shooting space ni Alex Cabagnot na nakakuha ng 5 of 6 3-pointers. Nagpakitang gilas rin si Junmar Fajardo na nakakuha ng 23 points at 21 rebounds. Para naman sa Ginebra, umarangkada si Sol Mercado na nakakuha ng 21 points mula sa 8 of 10 shooting, habang nakabalik sa magandang offensive flow si L.A. Tenorio na nakakuha ng 19 points. Malaki rin ang tulong ni Joe Devance na nagbigay ng 2 3-pointers para sa Ginebra habang tinitiis ang sakit sa kanyang injured na paa. At yan ang ating balitang pampalakasan para sa Game Now. Ako si Toby Pavon. Katakot-takot na pagkondina naman ang inaabot ngayon ni Jessie Mendiola matapos na mag-post ito ng kanyang picture na maiksing-maiksi ang buhok at nilagyan niya ito ng caption na throwback. Ngunit hindi naging maganda ang pagtanggap ng mga fan ng Angel Locsin dahil parang tinutuya umano nito ang aktres. Ilan sa mga komento ang tinawag si Jessie na pampam at laos, kung saan sinagot naman ito na isa pang nagkomento na hindi kailanman nalaos si Jessie dahil hindi naman ito sumikat. Ang iba pang mga komento na kumukundina kay Jessie Mendiola, malalaman mamayang alas 12 ng tanghali sa aking STL, Showbiz Chismis Live. At yan aking balita. Ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Bahagya na pong uminit ang ating panahon, ha? Ibig sabihin ba nito ay tuluyan ng matatapos? Naku po, ang nararamdaman nating malamig na temperatura sa bansa at malapit nang salubungin po natin ang tag-init. Alamin po natin ang latest weather situation sa buong bansa mula kay RH44, Vien Douglas. Vien? Thank you, Dennis. Sa ngayon ay walang anumang sama ng panahon na namataan sa paligid ng ating area of responsibility, ngunit iiral ang easterly sa eastern section ng bansa na magdadala pa rin ng huling bugso ng malamig na hangin. Mararanasan na rin natin ang unti-unting pagbabago ng ating temperatura, hudyat na nalalapit na ang tag-init sa ating bansa. Gayunpaman, asahan pa rin natin ang maulap na papuri na may light to moderate rain showers at thunderstorms sa mga rehiyong sakop ng Eastern Visayas at Caraga. Habang makulimlim na may kalat-kalat na pagulan lamang ang maaari nating asahan dito sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa.
Samantala, nagpakita ang araw kaninang 6:22 ng umaga at lulubog naman mamayang 6 o'clock ng gabi. At para naman sa ating 5-day weather forecast, narito po ang ating nakalap mula sa MBC Network News Weather Center. Eto naman, dahil ilang buwan na po, o na lang ay Aliwan Fiesta na at pinag-uusapan na rin lang natin ang mga best fiesta sa bansa. Kilalanin muna natin ang mga natatangin nating fiesta na ipinagdiriwang ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng kapuluan. Hatid ng Aliwan Fiesta featuring 100 fiestas in the Philippines. At ang tampok nating fiesta ngayong araw ay... Nanonood ba si Sunny Casulia? Nanonood ba? Fertility Dance Festival. Saan nga ba ito isinasagawa at paano nga ba ito nagsimula? Alamin natin sa special report na ito. Aliwan presents 100 Fiestas in the Philippines. Isang mapisaya, ista'y narito na. At iba-isa ng talino sa sayaw at karosa. Ang sayaw sa Ubando ay isang pasayaw na pagdiriwang kada taon na nagtatagal ng 3 araw sa buwan ng Mayo na ginaganap sa Ubando, Bulacan. Sa saliw ng tugtugin ng mga instrumentong yari sa kawayan, nagsusuot ang mga kalalakihan at kababaihan ng Ubando ng mga tradisyonal na kasuotan upang sumayaw sa kalsadang sinusundan ng mga wangis ng kanilang pinipintakasing santo, sina San Pascual Bailon, Santa Clara at Nuestra Señora de Salambao o Señora ng Salambao, habang umaawit ng kantang Santa Clara Pinong-Pino. Nagsasayaw silang lahat bilang isang panatang prosesyon, pangunahin na upang pumasok sa mga sinapupunan ng mga kababaihan ang espiritu ng buhay, dahil karamihan sa mga nagsasayaw ay humihiling na mabigyan ng anak na lalaki o babae mula sa mga pintakasing santo. Abangan ang mga festival champions sa Aliwan Fiesta Festival of Champions 2017. April 20, 21, and 22, 2017. Watch it live dito sa DZRH News Television, Facebook at YouTube live channel at dzrhnews.com. Isang mapisaya, ista'y narito na. At iba-isa ng talino sa sayaw at karosa. Ito na po ang ating countdown. Ilang araw na lang bago mag-Aliwan Fiesta, meron tayong 61 araw na lang o 61 days to go before Aliwan. So, lahat po ng naabot nating broadcast sa Facebook man yan, YouTube, radyo, TV, hanggang website, iniimbitahan po namin kayo, hindi lang po ang mga Pilipino sa buong mundo, mismo ang mga Pilipino dito sa Pilipinas, puntahan po natin ang pinakamalaking, pinakabongga na fiesta sa buong mundo. Buong Pilipinas, ang Aliwan Fiesta 2017, April 20, 21, and 22. Ayan. Ito po yan sa harap ng Aliw Theater. So, hindi na kayo maliligaw. At sumayin nyo na naman po ang kalahating oras ng ating balitaan. Mga impormasyong dapat ninyong malaman saan mang sulok ng mundo. Sa ngalan ng bumubuo ng MBC Network News, ako po ang inyong lingkod sa pagbabalita. Ako po si Dennis Antenor Jr. Bukas, alas 11 ng umaga, tuloy-tuloy ang ating balitaan dito lamang sa MBC Network News.